Napag-usapan ng mga bihag kung sino si Doflamingo dahil ito ang sinabi ni Lo na mastermind doon. Samantala, nagtungo si Caesar sa mga bata upang bawiin ang mga ito. Ngunit ayaw pumayag ni Nami na ibigay na lang sa kanya ang mga bata. Subalit ang mga bata mismo ang lumalapit sa kanilang master dahil sa candy. Pinigilan ni Usopp ang isa pero sinuntok pa siya nito. Tapos parang mga zombie na naghahanap ng candy ang mga bata. Pinigilan ni Nami ang isa pero sinapok lang din siya. Aatake sana si Usopp pero pinigilan siya ni Nami dahil mga biktima din daw ang mga bata. At ang mga giant na bata ay nakatakas na rin dahil sa labis na kasabikan sa pagkain ng candy ni Caesar. Tuluyan nang nagalit si Usopp kaya inatake niya ang mad scientist ng Firebird Star. Pero napaliit lang ito ni Caesar saka naglaho. Giit ng mad scientist na nagagawa niya rin na mamanipulate ang hangin kaya niya napatay ang apoy. At ito rin ang dahilan kaya hindi nakahinga ang mga nakalaban niya kanina. Pagkatapos ay nagtungo ito sa likod nila Nami at Usopp. Saka tinanggal nito ang hangin sa katawan ng sniper kaya bumagsak ito. Si Nami naman ay nagpalabas ng mga ulap. Subalit nag-teleport sa likod ng kalaban at tinanggal din ang hangin sa kanyang katawan. Saka dumating ang mga bata na naghahanap ng candy. At sinabi ni Caesar na natalo niya na din ang captain nila. Nagwawala na ang mga bata ngunit sinabi ni Caesar na ang bibigyan niya lang ng mga candy ay ang mga batang babalik sa laboratory, kaya agad na pumayag ang mga bata. Ngunit inutos pa ni Caesar na patayin nila ang Straw Hat bago sila bigyan ng candy. At agad naman na sumunod ang mga ito para sa candy. Pero iniligtas sila ni Brownbeard mula sa mga bata dahil galit na rin siya kay Caesar dahil pina-target siya nito sa Yeti Brothers. Pinagpapalo ni Brownbeard ang scientist pero hindi niya ito matamaan dahil hindi siya nakakagamit ng hockey. Saka inutos ni Caesar sa mga bata na sumakay sila sa kanyang sasakyan. Giit ni Brownbeard na nais niyang bawiin ang kanyang crew. Ngunit sinabi ni Caesar na wala na daw siyang crew dahil lahat sila ay mga walang kwentang tauhan niya na lang. Nagalit si Brownbeard sa sinabi nito, subalit ginamitan siya ni Caesar ng imbensyon nito kaya sumabog ng napakalakas ang kawawang matanda. Pagkatapos ay ginamit din ito ng mad scientist kina Nami at Usopp. Samantala hinahabol pa rin ng mga slime sila Zoro. At unti-unti na ring nabubuo ang buong katawan ni Smiley doon. Si Chopper naman ay patuloy pa rin sa pagtuklas sa gamot na ginagamit ni Caesar para mapasunod ang mga bata. Tumawag ang scientist kay Monet para ibalitang nabawi niya na ang mga bata at kamustahin ang pinapagawa niyang pagkain ni Smiley. Pagkatapos ay nag-announce si Caesar dahil gagamitin niya na daw ang pinakamapanganib na poison gas weapon. At napapanood sila ng mga tauhan ni Big Mom sa Underworld. Pati na rin ang grupo nila Kid ay nanunood. Hindi pa rin makapasok ang G5 soldiers sa laboratory. Nang makita nilang dumating ang sasakyan ni Caesar kasama ang mga bata. Saka sinabi ng master na bumalik sila sa biscuit room upang mabigyan ng masarap na candy. Ngunit isang bata ang naguguluhan sa nangyayari sa kanila. Kaya nais nitong umalis sa laboratory pero sinarado na ang gate. At naiisip niyang mga halimaw ang mga tao doon kaya pinipilit niyang makalabas. Nakaligtas si Nami sa pagsabog dahil malakas daw ang katawan ni Sanji. Ngunit nang makita niya si Usopp ay hindi maganda ang kalagayan nito. Dumating na rin si Caesar sa kanyang silid kaya nakitang naghihintay na si Virgo. Saka tinutukso ng scientist si Lo dahil naloko niya ito. Sa flashback ay hiningi pala ni Caesar ang puso ni Lo kapalit ng puso ni Monet upang payagan niyang manatili sa isla ang Warlord. Ito ang dahilan kung bakit hawak nila ang puso ni Lo. At pagkapisil ni Virgo ay nabaliw si Lo sa sobrang sakit. Ngunit sinabi pa ni Lo na mukhang engot si Caesar kaya hindi na siya masyadong nag-isip kaya sinaktan ni Caesar ang puso nito. Saka pinakita sa screen ang malaking candy na napapanood din ng mga broker sa Underworld sa kanilang screen. Giit ni Caesar na ganito din ang pinasabog niya noon at pagkatapos ay magiging bagong slime monster daw ito pero mas malakas. Kasalukuyang hinahabol pa rin ni Smiley ang apat dahil ayaw sila nitong tigilan. Nang sa dulo ay makita nila ang malaking candy ni Caesar. At nandoon din ang mga alagad nito at isang baby dragon. Giit ni Caesar na gamitin daw nila ang baby dragon para makatakas. Pero natutunaw ang sled at naputol pa ang lubid kaya nakatakas ang baby dragon. Pero sinadya pala ito ni Caesar dahil gagawin niyang alay ang mga tauhan. Tapos pinagutos pa niya sa mga ito na tanggalin ang mga bunny suit. Bago sila umalis ay binuksan ng projector snail para makita ni Caesar si Smiley. Ngunit hindi nito pinakinggan ng scientist at kaagad na kinain ng candy. Samantala nagpatuloy sa pagtakbo ang apat. At habang pinapanood sa screen ay natutuwa si Caesar sa kanyang nilikha. At nang matunaw ang balat ng candy ay tila hindi masaya ang slime sa nangyayari sa katawan. Hanggang sa matunaw ang lahat ng candy sa katawan nito. Nagsimula sa paggawa ng nakakatakot na tunog ang halimaw. Tapos ang isang mansanas ay biglang naging isang devil fruit saka nagbago ng kulay ang slime at naging mas mapanganib itong lason kaya kailangan na nilang tumakas mula dito. Subalit natumba ang isang lalaki kaya sa isang iglap ay naglaho ito. Inabutan ng usok ang iba pang mga tauhan ni Caesar. At maging ang mga natitirang tauhan ay tuluyan ng naging abo.
Ang G5 Navy soldiers ay kinabahan dahil sa kanilang nakita, kaya pinipilit nilang makapasok sa laboratory pero ayaw talaga silang pagbuksan. Nakita nila Usopp na buhay pa si Brownbeard. Kaya nagpasalamat sila dahil niligtas sila ng matanda. Tapos tinulungan nila itong matanggal ang malaking mga bagay na nakadagan dito. Ngunit bumangon ng matanda at ginamit ang sariling lakas. Saka sinabing kailangan niyang iligtas ang kanyang crew mula kay Caesar. Giit ni Usopp na magtulungan na lang sila dahil pareho sila ng layunin. Nang makita ang poison gas na malapit nang umabot sa kanila, samantala tumatakbo pa rin ang apat at upang hindi sila mamatay sa usok ay tumakbo pa sila ng mas mabilis. Nang sa unahan ay nakita nila ang isang dragon kaya naisip nilang sumakay dito. Napanood nila Luffy ang nararanasan ng mga kaibigan sa screen. Ngunit sinisiguro daw ni Caesar na mamamatay ang lahat ng nasa labas ng laboratorio. Pagkatapos ay inilabas din ang kanilang kulungan para mamatay din sila sa usok. Nakikita ni Chopper ang nangyayari pero wala siyang magawa dahil siguradong matatalo lang din siya kagad. Nang batuhin siya ng isang papel, at nakasulat dito na wag daw siyang mangingialam. Nakita ng G5 soldiers sila Smoker sa loob ng cage pero hindi pa nila alam ang kanilang sasapitin. Kinakabahan si Tashigi pero ang Straw Hat Pirates at ang Warlord ay hindi nababahala sa kanilang kalagayan. Nanunood pa rin ang mga tauhan ni Big Mom sa nangyayari sa Punk Hazard. Si Kid naman ay nais ng kumilos dahil ayaw niyang magpaiwan sa mga kasabayan sa Worst Generation. Ngunit pagbukas ng pinto ay biglang may sumabog. Dahil kagagawan pala ito ni Scratchman Apo na sinisiguro lang daw kung isa bang trap ang meeting na ito. Subalit nainis si Kid dahil nasira ang kanilang base kaya papatayin niya na daw si Apo. Dahil sa kaguluhan ay nais na daw umalis ni Hawkins dahil naglalaban na sila Kid at Apo. Si Killer naman ay pinapakalma sila dahil nais pala nitong magkaroon sila ng alliance. Nag-iisip ang mga bihag kung paano sila makakatakas. Nang sinabi ni Lo na kailangan lang nilang masunog ang ship sa ibaba. Ginawa ni Frankie ang hiling ng Warlord kaya tumira siya ng fireball patungo sa barko. Dahil dito ay walang makita sa screen sila Caesar. Saka naman tumakas si Trafalgar mula sa kadena. Nagtaka si Luffy kung paano siya nakatakas sa Sea Prism Stone. Sagot ng Warlord na ordinaryong kadena lang ang nagamit sa kanya. Dahil noong una pa lang ay pinalitan niya na pala ang ilan sa mga kadena doon ng mga normal na kadena para kung sakaling mahuli siya ay agad na makakatakas. Kaya nagawa niya na ring pakawalan ng mga kasama. Tapos nag-iisip si Lo kung ano ang gagawin kina Smoker at Tashigi. Saka ibinalik niya ang dalawa sa tunay na katawan ng mga ito. Nahiya si Tashigi sa pananamit na ginawa ni Smoker sa kanyang katawan. Tapos nagmakaawa siya na gagawin ng lahat kung papakawalan siya ni Lo. Giit ni Smoker na pipiliin niya pang mamatay kaysa tulungan ng isang pirata. Sagot ni Tashigi na ang priority nila ngayon ay ang mailigtas ang mga bata. Nais din ni Lo na pakawalan sila Smoker dahil alam niyang pipigilan ng mga ito si Virgo. Pero ang kondisyon ay kailangan daw kalimutan ni Smoker ang nalaman tungkol sa koneksyon niya kay Joker. Agad na lumabas si Luffy sa kanilang cage. Kaya nainis si Lo dahil hindi man lang daw ito nag-isip ng strategy. Tumalon si Frankie at ginamit ang kanyang utot para makalipad patungo sa Sunny. At si Tashigi ay naiinis sa ginawa ni Smoker sa kanyang katawan. Natakot ang mga sundalo nang makita na malapit na doon ang poison gas. Ngunit sila Zoro ay hindi pa rin nakakasakay sa dragon. Si Sanji ay hindi na daw kinakaya dahil hindi ganon kalakas ang katawan ni Nami na gamit niya. Ngunit nang mahawakan niya ang siopaw ay lumakas siya ulit hanggang sa mahabol niya ang dragon. Samantala sila Nami at Usopp ay nakasakay kay Brownbeard. Nang makita ni Nami na hinahabol din sa ibaba sila Sanji habang nakasakay sa dragon. Dahil sa buntot kumapit si Brook ay nakabitaw ito, subalit nailigtas naman siya nila Usopp sakay ni Brownbeard. Dahil napapagod na ang dragon ay sinabi ni Brownbeard na tumalon sila sa kanyang likod. Ngunit kinagat ng dragon ang buntot ng matanda kaya mas bumilis ang takbo nito. Gamit ang kakayahan ni Lo ay nakapasok ito kagad sa loob. Samantala nababaliw na ang mga sundalo dahil malapit na ang poison gas sa kanila. Nang biglang yumanig at kusang nagbukas ang malaking gate kaya nakapasok ang mga sundalo. Dahil sa loob ay nandoon na pala sila Lo, Luffy at Smoker na nagsanib puwersa. Pagkapasok ng lahat ay isinara nila agad ang gate. Samantala sila Brownbeard ay pinipilit na makahabol bago magsarado ang gate pero hindi na sila aabot kaya naisip ni Zoro na hiwain na lang nila ito ni Kinemon. Umakyat ang dalawang swordsmen at naghanda sa pag-atake. At sa tamang pagkakataon ay sabay na umatake ang dalawa para makagawa ng daanan. At sa loob ay nakita nila ang kanilang captain kaya pinag-utos nitong maghanda sila sa labanan. Subalit dahil sa butas na ginawa ay makakapasok sa loob ang lason. Kaya nagtulungan ng mga sundalo para maibalik ang hiniwan nilang gate kaya nakaligtas sila mula dito.
Pagkatapos ay makikita sa labas ang matinding pinsala ng poison gas ni Caesar kung saan lahat ng nasa paligid ay naging abo. Ngunit ang transponder's nail ay may proteksyon kaya nakikita pa rin ito nila Caesar sa loob. Pagkatapos nito ay tinutukan ng mga sundalo ang mga pirata. Saka tinawag ni Nami si Lo na ibalik na sila sa kanilang katawan pero ayaw ng Cook. Kaya nang ibalik sila ni Lo ay nainis si Sanji. Ngunit sinuntok nito ang binata dahil napalitan ng kanyang damit. Dahil dito ay napagod na ang katawan ng binata dahil din sa mga pinsala na natamo kay Caesar. Nagsalita si Lo at sinabing meron siyang alam na lagusan upang makaligtas sa poison gas sa labas, kung saan kailangan nilang hanapin ang R66 na gate, at binigyan sila ni Lo ng 2 oras para makatakas. Nagsalita din si Smoker at sinabing kailangan muna nilang iligtas ang mga bata mula kay Caesar bago sila tumakas. Ang Straw Hat Pirates ay ganun din ang plano. Samantala si Luffy ay hahanapin daw si Caesar. Iniisip ng scientist na napatay niya na ang kanyang mga kalaban. Pero wala siyang makitang mga katawan sa screen kaya nagtataka. Giit ni Virgo na nakatakas daw ang mga kalaban nila kaya tinulungan ng mga ito na makaligtas ang mga sundalo. Ibinili ni Smoker kay Tashigi ang G5 soldiers dahil hahanapin niya daw si Virgo para tapusin. Sumugod ang G5 soldiers ngunit pinutol lang ni Zoro ang mga espada nila. Saka tinawag nito ang captain at sinabing ito pa lang ang simula nila sa New World kaya mag-iingat ito. Sumugod ang bida sa mga Bunnyman. Saka pinaikot-ikot ang mga paa at tinalo ang mga ito. Kaya nakarating kay Caesar ang report na nakapasok ang mga kalaban nila. Si Virgo naman ay naisip na tuluyan si Lo depende sa plano nito. Ikinainis ni Caesar nang makitang buhay pa ang mga kalaban niya. Si Chopper naman ay tumakas ngunit napansin siya ni Monet, at nagmamadaling tumakbo ang doktor para hanapin ang mga bata. Subalit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naisip ni Caesar na hinahanap nila ang R-Building para makatakas kaya nag-utos siyang bantayan ang lugar at wasakin ang gusaling kinaroroonan ng mga ito. Giit ng isang bantay na may mga kakampi pa sila doon pero walang pake si Caesar. Si Virgo naman ay kikilos na daw dahil wala siyang tiwala sa kakayahan ni Caesar. Patuloy ang pagsugod ni Luffy upang hanapin si Caesar kaya lahat ng mga bantay ay tinatalo ng ating bida. Nagring ang alarm kaya nalaman nila Lo na magsasarado na ang gate patungo sa susunod na gusali kaya kailangan na nilang magmadali. Ang G5 soldiers ay ayaw pa rin tigilan ng mga pirata kaya sumugod ang 3 swordsmen at walang awang tinalo ang mga ito. Ngunit pinagtanggol ni Tashigi ang mga tauhan niya. Pero pinabayaan nitong makatakas si Zoro at ang lahat ng mga pirata upang maisagawa ang kanilang misyon na tulungan ng mga bata. Saka sinabi sa mga bata niyang kailangan na nilang tumakas bago magsara ang gate. At sa labas ay isang malaking kanan ang itinutok sa gusali kung nasaan sila. Nagsimulang wasakin ang gusali kaya nakapasok ang poison gas. Kaya marami sa mga sundalo ang nasawi dahil dito. Ngunit marami din sa kanila ang nakapasok sa gate kasama na sila Brownbeard. Pero si Tashigi ay hinihintay na makapasok ang lahat. Kaya kinuha na siya ng mga kasama at itinapon sa loob para makaligtas. Ngunit ang mga tumulong sa kanya ang namatay pero wala silang pagsisisi sa ginawa. Samantala nakasakay silang lahat sa likod ni Brownbeard habang hinahanap ang silid ng mga bata. Si Tashigi naman ay nalulungkot dahil marami sa mga bata niya ang namatay. Nang makita nila na dumating ang isang dragon at sinunog sila nito, giit ni Tashigi na isa ito sa mga nilikha ni Dr. Vegapunk. Nagpaputok sila dito kaya sumugod ang dragon at nagawa nitong makagat ang matigas na bakal dahil sa lakas nito. Nakailag si Tashigi sa atake nito pero bigla itong natakot sa di malamang dahilan. Dahil pala dumating si Virgo kaya natuwa ang mga sundalo nila pero hindi alam ng mga ito na traidor ang kanilang commander. Kaya naman inisa-isa silang patayin ng sariling pinuno gamit ang finger pistol. Sumugod ang dalaga ngunit nasa laglang ito ni Virgo. Tapos nasa pok nito ang babae. Kaya inisip ng mga sundalo na isa itong impostor dahil hindi daw ito gagawin ni Virgo. Inatake nila ito pero no match silang lahat sa lakas ng kanilang commander. Tapos isusunod na nitong tapusin ng captain nilang si Tashigi. Pero dumating si Sanji at inatake si Virgo sa mukha. Saka sinabing narinig niya daw ang pagtulo ng luha ni Tashigi kaya siya dumating. Sumugod ang dragon sa kanila at napansin ni Nami na nagbago ang mata nito, giit ni Brownbeard na nawala na ang epekto ng pampabait kaya Warfreak na ulit ang dragon kaya naman sinusunog sila nito. Sila Luffy at Smoker naman ay hinahanap pa rin ng pinuno ng mga kalaban. Nagwawala ang isang bata dahil gusto niyang tumakas dahil naiisip niyang nakakatakot ang itsura ng mga ito. Dumating si Chopper kaya agad niyang inatake ang mga Bunnyman para iligtas ang bata. Ngunit natatakot din ang bata sa kanya kaya naisip ni Chopper na epekto din ito ng gamot. Dahil dito ay tinurukan niya ng gamot ang bata kaya umayos na ang pakiramdam nito. At sinabi kay Chopper na ang iba pang mga bata ay bumalik sa biscuit room. Nagalit si Caesar dahil pinapatay daw ni Virgo ang mga test subject niya.
Dahil dito ay naisip ng scientist na ikulong si Virgo doon upang mamatay na din ito sa poison gas. Itinuro ng bata ang daan patungo sa biscuit room. Tapos sinarhan nila ang mga ito para hindi makatakas. Tapos nagtatanong na ang bata kung ano ang meron sa candy na binibigay ni Caesar. Samantala nakarating na rin sila Luffy at Smoker sa silid upang talunin sila Virgo at ang scientist. Kaya nang makita ay kaagad na inatake ng ating bida si Caesar, na sa sobrang lakas ay bumaon ang scientist sa sahig. Ngunit wala doon si Virgo kaya umalis si Smoker para hanapin ito. Sinusubukan ni Luffy na hulihin si Caesar pero nakakailag ito. Sa kanito pinasabog ang gas sa paligid kaya muntik nang tamaan ang ating bida ng apoy. Ngunit muling aatake si Luffy kaya tinanggal na naman ni Caesar ang oxygen sa paligid niya kaya hindi makahinga ang bida. Dahil dito ay umatras si Luffy papalayo sa scientist. Saka siya gumamit ng Gear Second. At mabilis na sinuntok sa pagmumukha si Caesar. Kaya muling lumapit ang kalaban para hindi makahinga ang bida. Tapos gumawa ito ng espada na gawa sa oxygen. At paggamit nito ay nakagawa siya ng apoy sa paligid ng bida. Naiinis si Luffy sa teknik na ginagamit ng kalaban na pagkuha ng oxygen. Kaya sa pagsugod ni Caesar ay napaatras na lang ang bida. Aatake sana si Luffy ngunit bigla siyang pinasabog ng scientist mabuti ay nakatakas. Pero sumugod na naman ulit ang mad scientist sa kanya. Nagsimula na sa pagsarado ang susunod na gate kaya nagmamadali ang mga sundalo. Samantala naglalaban sila Virgo at Sanji, at nakamamanghang nakikipagsabayan ng Cook sa lakas ng Vice Admiral. Saka nagawa pa niyang mapatalsik si Virgo sa pader. Samantala hinahabol pa rin ng dragon sila Brownbeard. Kaya pinilit ng mga kasama na kalabanin ito ni Brook. Ngunit takot na takot din ito pagsugod ng dragon sa kanila. Kinabahan ng mga bantay nang makita na nandoon si Law. Kaya sa isang iglap ay hiniwan niya ang katawan ng mga ito. Patuloy sa pag-atake si Caesar kay Luffy gamit ang kanyang oxygen sword. Pero tinamaan pa rin ito ng tuhod ni Straw Hat Luffy kaya talsik. Giit ng bida na huhulihin niya ang kalaban. Sagot naman ito na tatanggalin niya lang ang oxygen sa paligid para hindi ito magawa ng bida. Pinapaalis ni Sanji ang mga sundalo dahil nakapasok na sa gusali ang poison gas. Ngunit muling bumangon si Virgo at mabilis na sumugod. At sa pagkakataong ito ay mas lumakas ang mga atake ng Navy kaya nahihirapan si Sanji. Tapos paparating na rin ang poison gas sa kinaroroonan ng dalawa. Saka sinuntok ni Virgo ang cook na siya namang pagtalsik ni Luffy mula kay Caesar. Gumamit pa ng mas maraming apoy ang mad scientist para matakot si Luffy. Saka tinanggal niya ang oxygen kaya namatay din ang apoy at di makahinga ang bida. Pero sa kabila nito ay nag-gear second pa rin siya. Saka gumamit ng armament hockey. At pinahaba ang leeg para humigop ng hangin. Saka ginamit ang ulo para atakihin si Caesar. Tapos mabilis na pinagsusuntok ng bida ang mad scientist ngunit nagkaroon ito ng shield. Dahil pinrotektahan pala siya ni Monet gamit ang kakayahan nito. Saka tumakas si Caesar at pinigilan ni Monet ang ating bida. Pagkatapos ay nagkaroon ng emergency dahil nakapasok si Law sa pinaka-importanteng gusali sa laboratorio. Nang marinig ito ni Virgo ay tumakas siya kay Sanji upang pigilan si Law. Tuluyan nang nagsarado ang gate kaya nalungkot ang mga sundalo dahil naiwan doon si Sanji. Ngunit dumating ang binata na dala ang dalawa pa nilang kasamahan. Saka sinabing ang mga compliment lang mula sa mga chicks ang tinatanggap niya. At naisip na mabuti ay umalis si Virgo dahil malapit na siya nitong matalo. Samantala kausap ni Virgo ang mastermind ng lahat ng ito na si Doflamingo. Kung saan siya ay nasa kanyang kaharian ng Dressrosa at nagpapasarap sa gilid ng pool. Habang kausap ni Virgo si Doffy ay sumugod ang isang babae sa Warlord. Tapos pinasabog dito si Doflamingo. Dahil nagagalit ang babae sa ginawa ni Doffy sa kanyang kasintahan. Saka ginawa nitong mga sandata ang mga kamay at muling inatake ang Warlord. Ngunit binaril lang ng isang tauhan ni Doffy ang babae. Ngunit napag-alaman na isa rin pala sa alagad ni Doflamingo ang babaeng ito. Saka pinag-utos ni Doffy sa telepono na si Virgo na ang bahalang pumatay kay Law. Subalit patuloy pa rin sa pag-atake sa kanya ang babae. Pero kinontrol lang ito ni Doffy gamit ang kanyang kakayahan. Saka sinabi ni Doffy na mag-iingat daw sila kay Luffy dahil gumagamit ito ng Conqueror's Haki. Tapos dahil makulat si Baby 5 ay ipapadala niya daw ito sa kanila. Samantala si Luffy ay pinipigilan pa rin ni Monet na habulin si Caesar. Dahil may kakayahan pala ng Snow ang babae kaya nahuli nito ang bida gamit ang Snow. Pero kagad na nakatakas ang bida at sinuntok si Monet ngunit naglaho ito. Tapos nagpunta ito sa likod at inatake si Luffy pero nakatakas din ang bida. Pagkatapos ay kinulong siya ng babae gamit ang Snow. Kaya siya nag-gear second at inatake ng Jet Gatling ang ginawa ni Monet hanggang sa mabasag ito. Pero wala na pala doon ang babae. Ngunit nagulat siya dahil nasa likod niya ito at muling gumamit ng Snow sa kanya. Nagwawala ang mga bata dahil gusto nila ng candy ni Caesar. Pero buo ang loob nila Chopper at Mocha na iligtas ang mga bata. Subalit sa lakas ng mga bata ay nawawasak ang gate. Kaya inutos ni Chopper kay Mocha na hanapin nito ang mga candy at itapon, ngunit nakatakas na ang mga bata. Ang dragon ay patuloy pa rin sa pagwawala pero nakarelax lang si Zoro.
Pero nangangamba ang mga kasama na baka sumabog ang mga kagamitan doon dahil sa apoy. Naiinis na daw si Kinemon sa nagwawalang dragon. Giit ni Brook na naiinis din siya sa dragon. Dahil kanina ay kakainin sana siya nito pero nang malaman na buto lang siya ay umalis ito. Kaya nag-away ang dalawa kung sino ang kakalaban sa dragon. Ngunit sumugod ang halimaw sa ulap na ginawa ni Nami kaya nakuryente ito. Tapos nagpalabas si Usopp ng napakabahong bulaklak. Si Robin naman ay pinigilan ng mga pakpak nito. Kaya nagunahan ng dalawang swordsmen ngunit nakaatake pa ng fire breath ang dragon, subalit may kakayahan si Kinemon na humiwa ng apoy. Saka tumalo ng dalawang swordsmen at magkasabay na tinapos ang kawawang dragon. Pagkatapos ay sinipa-sipa pa ito ng samurai. Saka nakita nila si Chopper na inaatake ng mga bata. Samantala sa examination room ay natuwa ang isang bata nang sabihin na bibigyan na siya ng candy. Pero nagtanong din ito kung nasaan na ang batang lalaki na naging dragon na may pangalang Momonosuke. Nakarating na rin si Virgo kung nasaan si Lo, kung saan nagbabala itong papahirapan niya daw muna si Lo bago niya ito patayin. Sa isang iglap ay tinamaan niya ang warlord saka nag-teleport at muling pinalo ng napakalakas. Si Luffy naman ay hindi pa rin makatakas kay Monet. Muli siyang kinulong nito ng snow, kaya agad itong sinuntok ni Luffy ng jet pistol subalit meron pang isang pader, kaya gumamit siya ng jet gatling, pero sa labas ay patuloy pala sa paggawa ng mga snow wall si Monet para hindi makatakas ang bida. Tapos habang nasa loob ay pinaglalaroan pa siya nito. Saka niyakap siya ng babae at nilamig ang buo niyang katawan sa kanang hina kaya hindi siya makatakas. Giit ng babae na kalaunan ay hihinto ang kanyang puso sa pagtibok dahil sa lamig. Kaya unti-unting nanghihina ang ating bida hanggang sa matumba ito at makatulog. Ngunit nagising siya nang maalala ang mga kaibigan, saka winasak niya ang sahig. Kaya nahulog ang ating bida patungo sa ilalim. Ngunit giit ni Monet na ang naghihintay lang sa kanya sa ibaba ay ang basurahan. Nagpatuloy na mahulog ang bida patungo sa mga basura. Samantala si Chopper ay pinipigilan pa rin ng mga bata na kumain ng candy kaya kinakawawa siya ng mga ito, hanggang sa mapaluhod ang reindeer dahil sa mga atake. Nang mawala ang epekto ng Rumble Ball ay nakatakas na ang mga ito patungo sa kinaroroonan ng candy. Sinabi ni Chopper na hindi ito maganda sa kanilang katawan pero walang pake ang mga bata. Kinuha ni Nami si Chopper at tinanong sa nangyayari. Sagot ng reindeer na ginagawa silang mapaminsalang mga sundalo ni Caesar gamit ang candy. Ngunit may isang bata ang nasa matino ng pag-iisip ang tumutulong sa kanya. Ginamit ni Robin ang malaking kamay para pigilan ng mga bata. Ngunit inatake ng mga ito ang malaking kamay ni Robin. Kaya nakatakas ang iba at nagtungo sa kinaroroonan ng candy na hawak ni Mocha. Pinipilit nilang kunin ito mula kay Mocha kaya napatakbo ang batang babae pero nagkaroon ng harang ang pinto. Dahil dumating na pala doon si Monet, saka gumamit ito ng snowstorm patungo sa kanila. Tinatanong pa rin ng bata sa examination room kung ano ang nangyari sa batang lalaking nag-transform na isang dragon. Nagpalusot ang mga bunnyman na nasa ibang silid lang daw ito. Ngunit pag-alis ng bata ay naisip ng dalawa na kailangan itong malaman ng master. Nagtungo si Caesar sa isang secret room. At mula doon ay nakikita niya ang ginagawa ng kanyang mga kalaban. Patuloy pa rin na kinakawawa ni Virgo si Lo. Tapos pinisil pa nito ang puso ng warlord kaya halos mabaliw ang binata sa sakit. Nabawi naman ni Lo ang puso niya pero nasipa siya ng napakalakas kaya muli itong nakuha ni Virgo. Saka nito sinuntok ng armament hockey ang warlord. Ngunit paghawak ni Lo ay nagawa niyang mapasabog ang navy pero hindi pa rin ito sapat para matalo si Virgo. Kaya muli nitong pinisil ang puso niya. Na sa sobrang sakit ay halos pumutok ang mga ugat ni Lo. Ngunit dumating na din doon si Smoker para kalabanin ang tuta ni Doflamingo na si Virgo.